Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At yung video po natin ngayon ay continuation video para dun sa last upload ko wherein nag-upgrade po ako ng CVT para dito sa aking Easy Ride 150p. So yung video ko po na yon, bali nagpalit po ako dun ng clutch assembly na pang NMAX, center spring na pang Beat FI, at naglagay din po ako ng pulley washer. Tapos tinry ko rin pong magpalit ng clutch bell. Kaya lang, unfortunately, yung pang NMAX na clutch bell na binili ko ay hindi nag-fit. So sa dulo ng video na yon, nasabi ko na magpapalit po ako ng mga flyball kasi nga ang ginamit kong flyball is yung stock pa rin. Tapos papalitan ko rin ng 1000 RPM yung kanyang center spring para mag-match doon sa aking 1000 RPM na clutch assembly. Itatry ko rin bumili ng bagong clutch bell. So sa ngayon po, nandito sa harap ko yung mga parts na bagong bili ko. Dun sa last part ng video, ang sabi ko bibili ako ng 12 grams na flyball, in which ang nabili ko ay TTGR na pang SkyDrive Click. Tapos habang nanonood kasi ako ng video sa YouTube, pagka pala habang gumagaang yung bola, mas lalo siya nag-high RPM. So para hindi siya masyadong high RPM, dapat magbigat tayo ng bola. So bumili na rin ako ng 16 grams na flyball pang SkyDrive Click. So ang brand nito, M-Power. Mura ko lang nabili ito. Tapos sabi ko rin doon, bibili rin ako ng 1000 RPM na center spring. So this time, ang binili ko naman ay pang Aerox 155. Kasi meron akong stock na pang Aerox eh. I-tinest fit ko yon. Nakita ko na mas maganda yung fit niya compared sa Beat FI. Yung brand na nabili ko, NCY. So magandang brand din ito. Tapos di ba nasabi ko na tatry kong bumili ng clutch bell na pang GY6. So ito na po yon. Nakakuha ko ng pang GY6. This time, alam ko, fit na to. Kakasya na to. So ang gagawin ko muna, papalitan ko muna siya nung 12 grams na bola. Tignan ko yung kanyang performance, then after nun, ay tanggalin ko yan, palitan ko ng 16 grams. Tapos check ko rin kung ano yung magiging performance niya. And then after nun, try ko sigurong mag-combination. Tignan ko kung saan ko makukuha yung pinaka the best performance para sa akin. Tapos ilalagay ko na rin muna itong bago nating clutch bell. Katulad din ng huling nabili ko, color blue siya. Tapos naka-groove na rin siya. Ayan. Ang kaibahan lang nito kasi dun sa NMAX, yung stem niya rito, makita nyo to mahaba. Yung pang NMAX kasi kalahati lang halos nito yung stem niya. So ang nangyayari doon, nung hinikpitan ko, yung clutch lining dumidikit na rito. Kasing haba ito nung stock ko. So for sure, kakasya na ito ngayon. So samahan nyo po ako. Simulan natin yung pagpapalit na itong mga parts na to. Unahin ko ikabit itong clutch bell na pang GY6. Palitan ko rin ng flyball na 12 grams. So ayan oh. Freewheeling siya oh. So, okay to. Alisin ko na muna uli. Dahil magtatanggal din ako nitong isa. Ito yung stock natin na mga bola. Tapos ito yung pulley washer na nilagay ko. Papalitan ko to ng manifest. Dito ko lang pinapatong sa ibabaw ng bushing. So mag-test ride tayo ngayon. Cellphone lang ang gamit ko. Wala pa kasi akong action cam. So sana maganda yung kuha ng video. Check ko muna yung unang ikot ng gulong. Kung ilang RPM siya. Okay. Mga
3,500 RPM, umiikot na yung gulong niya. Hindi naman siya ganun ka high RPM. So check ko yung arangkada niya. Medyo kailangan pigain mo ng gusto yung kanyang throttle para siya umabante. Yung 10 to 20 kilometers niya, check natin. Okay. Mas responsive na siya sa 10 to 20 kilometers. Mabilis naman niya maabot. So maganda naman yung arangkada niya. Kaya lang nasa subdivision kasi ako ngayon. Kaya pupunta ako sa highway para po pwede ako mas mabilis. Ngayon para doon naman sa pagpag ng kanyang fan belt, wala naman ako naririnig. So mukhang mas okay yung manipis na pulley washer. So punta naman ako ng highway ngayon. So ngayon magte-testing ako. Check ko kung magiging maganda yung kanyang arangkada. Sana nakikita nyo, medyo mataas ang araw ngayon eh. So okay, start tayo. Okay, so sana nakita sa camera, pero yung biyahe ko hanggang yung stretch ng kalsada na to, ang bilis niya abutin ng 87 kilometers per hour. So definitely yung huling setup ko, hindi ganun eh, kasi doon from 10 to 20 sluggish yun. Pag lumakpas ka sa 20, doon lang siya magiging responsive. Pero pagdating mo na ng 60 to 70, pahirapan na, katulad nung nasabi ko, para makapagdagdag ka ng speed, full throttle ka na rito, tapos ang bagal ng takbo ng speedometer. Pero dito dire-diretso ang bilis. So maganda yung yung 12 grams. Although yung pakiramdam ko hindi siya ganun ka high RPM, unlike yung naunang setup ko. So probably yung pakiramdam ko na high RPM siya ay dahil lang doon sa pulley washer siguro. Dahil kumbaga pumapagpag yung kanyang fan belt, kaya ang pakiramdam ko ay maingay yung CVT. Parang high RPM yung pakiramdam ko. Uwi na ako at palitan ko uli yung setup ng flyball. Gawin ko naman yung 16 grams. At saka magpalit din ako ng 1000 RPM na center spring. Ito naman yung ipapalit ko dyan. 16 grams na ang brand niya, Empower. Next, ito ng center spring, palitan natin. Palitan ko ngayon ng center spring na NCY brand. So ito pang Aerox 155, 1000 RPM. So mas fit talaga itong pang Aerox 155. Check ko muna kung pang ilang RPM bago umikot yung gulong. Okay. Yun, isa pa. 3,000 RPM, may ikot na yung gulong. So may improvement yung bagong setup natin. Kung itatrottle ko naman, titignan ko yung response ng arangkada niya. Okay. Mas maganda yung hatak niya. Mas may lundag
kesa dun sa kaninang setup. Okay, isa pa. Ayan o. Pag tina-throttle ko, dumadamba siya. Mas maganda yung response na ito ngayon. So, labas uli ako. Punta ako doon sa highway. Tignan ko uli yung pagka mabilisan yung takbo. So, testing tayo uli. Totodo ko hanggang doon sa dulo ng kalsada. Tignan natin kung mas magandang performance nito kaysa doon sa kaninang setup. Okay, mas maganda to. Mas maganda yung setup nito. Ang bilis kong naabot yung 92 o 94 kilometers. Halos hindi ko pa naubos yung kalsada. Mas responsive ito kasi yung kanina, maganda na rin yung ano niya, pero ito mas aggressive siya. Talagang pagka pinihit mo yung throttle, ibibigay niya talaga, may kagat. So subukan ko ulit isang beses pa. $74, $77, $79, $80, $85. Up. May mga kasabay lang kaya hindi ako masyado makabante, hindi ako masyado maka-accelerate. So again, mas maganda yung setup nito. Talagang mas mabilis niyang napapataas yung speed. Medyo nabitin lang ako dahil may mga motorsiklo na eh. Alanganin ng magdire-diretso. Pero mas maganda yung setup nito, mas gusto ko. Tapos napansin ko rin na dun sa normal traffic, aggressive yung throttle niya. Talagang may kagat pagka piniga mo yung throttle, kumakagat siya ng maayos. Kung mahilig kayong mag-overtake, mas maganda yung setup na to dahil talagang may power siya pag piniga mo yung throttle. Ngayon naman, mag-combination tayo ng flyball. Bali yung 16 grams na kinabit ko na yon, i-combine ko dito sa original na flyball natin, which I believe 14 or 13 grams to. So, i-combination ko to, tapos check ko kung ano naman yung difference sa performance nito. Check ko ulit yung unang start niya. Okay, same dun sa 16 grams na flyball, 3,000 RPM, iikot na yung gulong niya. Ulitin ko. Okay, same lang sila. Check ko naman yung acceleration. Tignan ko kung may sipa. Okay, isa pa. Halos pareha sila nung 16 grams. Pero pupunta ako nung sa highway, tapos pakikiramdaman ko. Galing ko doon sa highway. So testing tayo, tignan natin kung ano yung performance nito. Oh, mabilis din. 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94.
94. So, yung speed niya almost the same. Pare silang mabilis. Tapos halos hindi ko natapos yung kalsada, na-reach ko agad yung 94. Almost the same ito, doon sa straight 16 grams. Ang nakikita ko lang na difference nila, doon kasi sa 16 grams, hindi ko nararamdaman yung may RPM siya. Sa 12 grams, high RPM. Dito naman sa 16 grams, hindi mo mararamdaman yon. Ngayon nung nag-combination ako ng 13 at saka 16, may konting huni akong nararamdaman at saka nadidinig. So sa arangkada naman, pagka normal driving, pag tinrattle mo yung 16 grams kasi, sumisipa siya. Dito, hindi ko masyadong ramdam. May sipa pero hindi ganun kaganda yung sipa niya compared sa 16 grams. So try ko pa uli ng isang beses. Hey! $60, $70, $80, $90, $89. Okay. Hanggang $89 lang. Okay, so hanggang 89 lang. May traffic na uli ako nadaanan. May mga sasakyan na uli. Yun po yung tatlong setup na sinubukan ko ngayon. At syempre, ang pinakanagustuhan ko ay yung pangalawa. Wherein meron po yung straight 16 grams na fly ball, 1,000 RPM na center spring, 1,000 RPM na clutch spring, at meron din pong pulley washer yun na manipis. 0.5 po ata yun. Sa setup na yon, nakuha ko yung pinaka-gusto kong performance sa aking motorsiklo. So, yung 3,000 RPM, nag-start ng gumulong yung kanyang gulong. Ganon din, very responsive yung kanyang throttle. Pag pinipiga mo, meron siyang lundag. Maganda rin yung kanyang speed. Hindi siya sluggish. From 0 up to 80, 90 kilometers per hour, talagang dire-diretso, mabilis yung speed niya. Katulad po nung nakita natin, doon sa aking testing. At sa normal driving naman, yung may mga traffic na, naging very advantageous yung pagiging responsive ng throttle. Kasi kung minsan, kinakailangan nating mag-overtake. At dahil nga sa napakaganda ng response ng throttle nito, hindi ka mabibitin pag ikaw ay nag-overtake. At ganun din, masasabi ko na wala talagang perfect setup. Marami kasing factors involved eh. Katulad nung number 1, yung bigat natin. Iba-iba tayo ng timbang. Yung manner of driving, kanya-kanya tayo ng way ng pagdadrive. At syempre, sa motorsiklo. Iba-iba yung motorsiklo natin, iba-iba ng CC, iba-iba ng lakas, iba-iba ng performance. So, kumbaga, para makuha mo yung perfect fit para sa'yo, kailangan i-try mo lahat eh. Try mo yung mabigat na bola, magaang na bola, matigas na spring, malambot na spring, i-testing mo lahat, i-combine mo, i-mix mo, hanggang sa makuha mo yung perfect fit para sa iyo. So with that being said, maraming pong salamat muli sa panonood sa aking video. Ganun din, sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!